Isa po ko sa mga masusugid ninyong tigapakinig, Sir Red. Ako po si Miguel, hindi tunay na pangalan. Ito pong ibabahagi ko sa inyo at sa mga solid HTV positive listeners ninyo ay ang aming karanasan noong 2013 sa isang ospital sa Maynila. Kasalukuyan po kasing nagle-labor noon yung aking misis sa aming panganay. Unang gabi po namin doon ay solo lamang po namin yung kwarto. Meron po itong 6 na kama at nagkataon naman po na sa sobrang hirap si misis sa pagle-labor ay ibinaba na po siya sa emergency room kaya ako na lamang po ang mag-isang naiwan sa kwarto. Mag-aalas 2 na iyon ng madaling araw at hindi pa rin talaga ako makatulog. Ibukod pa kasi, Sir Red, yung nakaswitch on na ilaw at talagang hindi ako nakakatulog sa tuwing meron pong liwanag. Kaya't ang ginawa ko ay switch off ko po ito. Sa palagay ko naman ay hindi ako sisitahin sapagkat solo ko lang naman din yung kwarto nung oras na yun. Nagpapaantok na po ako nito. 10 minutes na siguro ang lumilipas nang ako nga ay tuluyan pong mapapikit hanggang sa bumagsak ang isang poster na kanina po'y nakasabit sa dingding ng kwarto. Dali-dali ko pong switch on yung ilaw at pinulot yung poster at pagkatapos ay inilagay na lamang sa ibabaw ng isang kama. At dahil hindi na rin lang naman ako nakakatulog, nag-decide na lamang ako na bumaba galing sa kwarto at pagkatapos ay magtungo sa isang malapit na fast food chain na bukas 24/7 upang umorder ng kape. Doon na rin ako dumaan sa gawing elevator na malapit po sa isa pang ward. Sa pagtatansya ko nga ay umabot na rin ako ng alas 3 na madaling araw nito. So fast forward. Habang naghihintay ako ng elevator, napansin ko po ang isang matanda na lumakad papunta sa tabi ko. Take note lamang po, Sir Red, maluwag naman po yung floor pero talagang dumikit siya sa tabi ko. Tiningnan ko lamang siya kasi parang normal na matandang lalaki lamang siya. May katabaan pero halos lahat ng kanyang buhok ay mapuputi na. Sa pagtatansya ko, parang nasa early 70s pa lamang ito. Hanggang sa napatingin nga ako sa ibaba at doon ay nagawi ang aking paningin sa kanyang mga paa. Kinabahan ako lalo, Sir Red, sapagkat nakita kong nakatsinelas lamang siya. Pero hindi po talaga yun yung part na ikinakaba ko, kundi sa kung bakit meron pong putik ang kanyang paa, knowing na hindi naman po umuulan sa labas and bukod pa roon, tuyo na po yung putik sa kanyang mga paa. Yun bang para siyang nag-araro sa bukid at yung mga putik na kumapit sa balat ng kanyang mga paa ay hindi po niya hinugasan hanggang sa natuyo na lamang doon. Inisip ko na lamang, Sir Red, para mapakalma lang ang aking kalooban, baka sa construction siya galing at meron lamang siyang bibisitahin doon sa same na ospital na kung saan kami naroroon at naka-admit ang aking misis. Hanggang sa napansin ko na rin ang suot niyang damit. Marahan ay iginala ko ang aking paningin sa kanyang shorts na maong at yung t-shirt niya ay yun bang parang ipinamimigay ng mga kumakandidato kapag eleksyon. Nang bumukas na nga yung pinto ng elevator ay nauna na akong pumasok at pinindot ko na lamang yung ground floor at sumunod naman po siya sa akin. Sa likod ako banda pumwesto at sumandal ako doon sa elevator. Laking gulat ko na lamang kung bakit tumabi pa din sa akin yung lolo. As in, dalawa lamang kami sa loob ng elevator at talagang tinitindigan na ako ng balahibo
kung bakit dumidikit siya sa akin. Tiningnan ko siya pero diretso lang ang kanyang tingin sa pinto ng elevator at talagang wala po siyang kare-reaksyon. Doon pa lang sa puntong iyon, Sir Red, ay alam kong meron ng mali. Nang muli pong bumukas yung pinto sa ground floor ay naglakad na ako ng mabilis at hindi ko na po talaga siya nilingon kasi duda na talaga ako. Pagbalik ko galing sa fast food chain matapos akong umorder ng kape, nakita ko po yung isang guard na nasa lobby. Tinanong ko siya kung napansin ba niya yung isang matanda na madumi yung paa na lumabas din sa elevator. Tinanong ko kung nakita ba niya at kung saang direksyon ito nagtungo. Pero sabi ng security guard sa akin ay wala naman daw pong lumabas o kaya'y pumasok sa ospital na katulad ng idinedescribe kong matanda. Napasyet na lang talaga ako dahil sa karanasan kong ito. Hello sa mga katulad ko pong HTV positive. Na-trigger po talaga ako na magbahagi ng kwento patungkol po sa isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan nang minsang magturo ako sa isang pribadong paaralan dito sa Rizal. By the way, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Al. Nang mangyari po ito noon, Sir Red, ay halos mag-aapat na taon na po akong nagtuturo rito. Hindi ko man po babanggitin yung eksaktong pangalan at lokasyon ng eskwelahang ito, pero isa po ito sa mga kilalang Catholic school dito na kung saan madalas namin talagang makasalamuha ang mga pari at madre. Hindi ko rin po matandaan yung exact na reason kung bakit nag-OT kami sa eskwelahan noon. Pero 10 kaming magkakatrabaho ang naiwan sa eskwelahan nung oras na yun. Ito pong school na ito, Sir Red, ay hindi naman po kalakihan. Basta't pagpasok mo pa lamang sa gate ay bubungad na talaga't babatiin ka na ng kabuuhan nitong eskwelahang ito. Tandang-tanda ko na mag-aalas 7 na iyon ng gabi. At talagang latag na ang dilim sa labas. Yung room na pinag-i-stayhan namin ang siyang meron na lamang pong ilaw kasama yung maliit na simbahan sa tapat ng gate ng eskwelahan. Nag-decide kami ng isa kong kaibigan na bumili muna ng makakain sa labas. Paglabas kasi ng gate ay may makikita ka na kaagad na tindahan, kaya easy access ika nga. Bago kami pumasok ulit sa school ay tinawag kami ni Father. Nandun siya sa simbahan noong mga oras na iyon at pinuna niya kami kung bakit nasa school pa rin daw kami kahit ganitong oras na ng gabi. Kapag sinara na kasi yung main gate ay hindi na rin po kami makakalabas dahil yun lamang po yung pinaka-entrance at exit ng school at ng simbahan. Pinayuhan pa nga kami ni Father na sanay ito na daw yung huli sapagkat ayaw daw niya talaga na meron pong nagpapaiwan o nalilate ng uwi na tauhan po niya na tigasara ng gate. So dahil doon, pinuntahan na namin agad yung iba naming mga kawork. Sinabi namin na pinapauwi na kami ni Father dahil nga sasarado na nga nila ang main gate. So nag-ayos na kami ng mga gamit at pagkatapos ay nag-decide na rin na umalis sa kwarto. Bago po kami makalabas ng gate, madadaanan mo muna kasi ang isang mahabang pathway. Sa daan, doon nga'y matatanaw mo kaagad yung cafeteria ng aming eskwelahan. At syempre, dahil wala na nga pong gumagamit, madilim na po ng oras na yun. Nagkakatakutan na nga din po kami ng mga ka-workmate ko. Pero syempre, nagtatapang-tapangan lamang ako dahil marami naman din po akong kasama.
Pero talagang bigla pong nangatog ang aking mga tuhod sapagkat walang ano-ano may napansin po ako sa loob ng cafeteria o ng kantin ng school. Hindi ko nga din po alam kung bakit napadpad yung paningin ko doon at talagang na-magnet ako. Doon ay nangapal bigla yung batok ko. Parang lumulobo din yung ulo ko nung oras na iyon at talagang mahigpit na napahawak ako sa braso ng kaibigan ko. Titig na titig ako talaga, Sir Red, doon sa loob ng kantin at hindi nga ako pwedeng magkamali dahil may nakita ako doon. Napasubsob na nga ako sa braso ng isang kasama ko habang naglalakad kami palabas at nanginginig yung boses ko habang tinatawag ang kanyang ngalan. May nakita kasi talaga akong madre, Sir Red, na nakatalikod at wari nakaupo pa sa isang upuan sa loob ng kantin. Kitang-kita ko pa nga yung puting-puting belo nito. Namumuti at tila ba nagliliwanag sa kalagitnaan ng dilim. Bukod pa roon, Sir Red, gumagalaw kasi yung kanyang kasuotan. Yung belong nakikita ko ay parang hinahanginan. Siyempre, ano namang gagawin nung madre ng ganoong oras sa loob ng cafeteria? Bukod pa roon, ano naman din ang pakay niya sa isang madilim at sarado ng kantina. Pamilyar na yun sa akin dahil araw-araw ay napapalibutan kami ng mga madre. Halos maglakad takbo na ako para lamang makalabas ng school dahil sa isiping baka mamaya ay lumingon ito sa akin. Akala ko nga noon, Sir Red, ay namamalikmata lamang ako. Pero pagkalabas pa lamang namin ng gate, agad ay nagsalita yung academic coordinator namin at sabi, "Nakita niyo ba yung madre na nakaupo dun sa kantin?" At napamura na lamang talaga kami, Sir Red. Kulang na lang ay maiyak na ako sa takot. Ang buong akala ko ay ako lamang ang nakapansin at nakakita. Nagsisi pa nga ako noon, Sir Red, kung bakit tumingin pa kasi ako sa bahaging iyon ng kantin ng oras na yun. Yun ang pinakaunang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong nilalang. At sana'y yun na rin ang pinakahuli. By the way, hindi na rin naman na po ito naulit sa mga iba pang mga pagkakataon at mga pinakahuling sandali ng aking pagtuturo roon. Pero sa tuwing naiisip ko ito, otomatikong tumatayo ang mga maliliit kong balbon sa aking batok, braso at iba pang bahagi ng aking katawan. Let me share another encounter dito po sa bahay ng nanay ko. At ito po ay naganap, Sir Red. Magdadalawang taon na po ang nakalilipas. Ang eksena po kasi ay ganito. Yung kasama namin sa bahay ay nag-aayos na po ng mga plato at iba pang kagamitan namin dahil ilang minuto na lamang ay magdi-dinner na kami. So iniaayos na po nila yung mesa. Tinawag ko na rin po yung eldest ko sa kwarto at nung time na iyon ay nasa 6 na taong gulang pa lamang siya. Nang palabas na ako ng room at papunta na sa dining area, napansin ko po sa peripheral vision ko na merong nakaupo na 2 anino sa sofa doon sa aming living room. So dead malamang talaga ako doon at wala kasi ako sa mood na makaramdam ng takot or kahit na ano. So habang tumutulong na ako sa pag-aayos ng plato at pagkain, yung eldest ko ay nagsabi na meron daw siyang nakitang shadow sa dirty kitchen namin at dumaan daw ito na mabilis.
At the same time, itinuro naman ng bunso ko na noon ay nasa 4 na taong gulang yung sinasabi ng ate niya. Ang sabi ko na lamang, just tell him or her na mamaya na siya makipaglaro ha dahil kakain muna tayo ng dinner. So akala ko ay mapapacify ko na ang eksena namin sa pagpapakita ng mga shadow figures na ito. Nagkamali ako. Ang sumunod na eksena ay ganito. Nang kumpleto na kami sa table at ready na kaming kumain, andito na naman at naaaninag ko yung isang shadow na figure na nakaharap naman na sa table namin. Sa sobrang inis ko, sumigaw na lamang ako ng, "Utang na loob! Wala ako sa mood na magsabay-sabay kayo magpakita sa amin ha. Please lang tumigil kayo." Nawiwirduhan man ng ilan sa mga kasama ko pero alam nila kung sino ang pinatutungkulan ko. Akala ko ay makukuha na nga po sa ganitong pagalit-galit effect ko yung mga nakikita kong shadow figure kanina. Pero mas lalo po silang nagpapansin. Right after pong kumain ng dinner, yung asawa ko naman po ang biglang nag-hysterical. Ang nangyari kasi naman nung time na ito ay ganito. So after ng dinner, nag-decide ako na magpaligo ng aso sa CR. Naka-open lamang yung sliding door ng CR namin at tapos mula po sa CR, pag open mo ng sliding door, makikita mo kaagad yung living room. So ito na nga, habang pinapaliguan ko na yung aso namin, yung asawa ko ay umupo po sa sofa at bigla na lamang ay nagsisisigaw siya ng, Ma! Merong babae! Ma, nasa gilid ko!" At sa sobrang inis ko, sinabi ko na lang na, "Wala kang katabing babae, hoy!" At tuloy-tuloy lamang siya sa pag-hysterical. Hindi na siya halos makatayo din ng sofa. Ayaw na din niyang lumingon at talagang sigaw siya ng sigaw sa pagsabing nakatayo daw sa gilid niya yung nilalang. Pero sinasabi ko naman at kinukontra na wala akong nakikita at wala naman talaga. Doon ko lang talaga na-realize, Sir Red, na meron din palang ganito. Mga nilalang o elemento o mga ghostly apparitions na sabay-sabay na nagpapakita sa tao in just a span of hours. Pero dahil nga sanay na ako at yung mga anak ko maliban sa asawa ko, talagang dead man na lang ang nagagawa ko. Wala na rin po yung kilabot factor, ika nga. Nakasanayan ko na kasi at parang naging parte na po ng sistema at ng pamilya ko. Yung feeling na meron kang invisible freeloader, parang ganun. Minsan kinakausap ko na lang sila. Tutuusin, tawanan man ng inyong mga tigapakinig pero umabot din ako sa punto na para hindi kami gambalain at itinuturing ko na lamang na mga guiding spirit at mga swerte sa loob ng bahay itong mga nakikita at nakakasalamuhan naming hindi nakikita. Hinihingian ko na rin po sila ng numero sa loto. Para sa akin, maaaring swerte or wala naman ding mawawala. Ganun na lang talaga ang ginagawa ko, Sir Red, bilang matagal na panahon na rin naman silang nakatira sa amin for free. Kaso wala naman ako nakukuhang sagot. Pero kapag dumarating din naman yung punto na feeling ko down na down ako at nadidepress, minsan sila ang kinakausap ko kahit hindi man lang po sila magsalita pabalik. Ewan pero nakakagaan ng loob, Sir Red, yung ginagawa kong ito. Ako po pala si Andre.
Ito pong kaganapang ito, Sir Red, ay nangyari nung kami po ay 6 na taong gulang ng aking mga pinsan. Naglalaro kami ng tagu-taguan noon at sa aking tansya ay mag-aalas 6 na kasi iyon ng gabi. Unti-unti na rin kasing dumidilim yung paligid noon. Yung lugar kasi namin ay isang compound para sa aming pamilya at medyo may kalawakan ito kaya marami ka talagang pagtataguan. Since hindi rin po kami pinapayagan ng aming mga magulang na maglaro sa labas ng compound, ay minabuti namin na dito na lamang sa loob at iyon yung napili namin. So nagsimula na nga po kaming maglaro and as usual, naghanap na ako ng matataguan. And then, may napili akong isang lugar which is yung dining room ng isang bahay sa loob ng compound namin. So pumasok ako doon at syempre para hindi ako mataya, hindi ko po talaga switch on yung ilaw. Nagtago ako sa pinakasulok nung table na naroroon sa dining room. Napakadim nung lighting nung oras na iyon dahil talagang lubog na yung araw. Pero ang ikinagulat ko po ay ang senaryong ito. Up until now, Sir Red, ay hindi ko po talaga mabigyan ng paliwanag at sa tuwing naiisip ko, kinikilabutan talaga ako. Nagulat talaga ako dahil may bata pong sumama na nagtago sa ilalim ng table. Since madilim nga nung oras na iyon, hindi ko maaninag yung mukha ng bata kaya inassume ko na ito ay isa sa mga pinsan ko na nahanap din po yung pagtataguan ko at doon din pinili na sumuksok. Natagalan din kaming dalawa doon sa ilalim. Pinapakinggan namin ang buong paligid kung sakaling meron na rin pong nagtatawag o naghahanap sa amin mula sa labas. I even told him, Sir Red, na, "Uy, sakto yung pinagtataguan natin. Hindi tayo makikita rito." At talagang nadinig ko pa na tumawa yung bata. Makaraan ng ilang minuto dahil sa nilalamok na rin po ako at pinagpapawisan dahil sa init sa ilalim ng mesa ay nagdesisyon po ako na lumabas na dahil parang ang tagal na kasi naming nagtatago doon. Inaya ko na rin pong lumabas yung bata pero hindi po siya umimik kaya nag-decide ako na mauna na sa kanya. Nagpaalam pa nga ako na, "Una na ako ha, sunod ka na lang." At habang tumatakbo na ako palabas ng bahay, nagulat na lamang ako dahil lahat po ng mga pinsan ko ay naroroon na lahat at tila baga ako na lang ang hinihintay. Ang tagal ko daw lumabas. Tinanong pa nga ako ng aking isa pang pinsan kung saan ako nagtago. Doon, nagtaka ako ng husto. Napatanong tuloy ako kung sino ang sumama sa akin na nagtago sa ilalim ng mesa. Doon ay wala pong nakasagot, Sir Red. Halatang halata po sa mga mukha nila ang labis na pagtataka at parang nagtatanungan sa kani-kanilang mga isipan. Habang naiisip ko nga ito, Sir Red, at isinusulat sa inyo, muli ay naiintindihan ko at nare-realize na yung batang kasama kong nagtago doon was something else. Nagkatakutan na rin kami magpipinsan dahil sa karanasan kong ito at never na rin po kaming naglaro ng tagu-taguan simula nun.